Afternoon sa inyong lahat. Muli na naman tayo magla-live sa pagbabalik ng ating vlog ni Kuya Busting Adventure. Ali kayo guys, sa inyo ako samahan dito sa ating dinadaanan dito sa desierto na Red Sun in the mountain. Ayan guys, ating dinadaanan ngayon dito. Napakaliwalas at talaga naman pulang-pula naman sa view ang ating dinadaanan dito sa desierto. Dito guys sa bandang kaliwa na yan ang mga nakalat na mga camel. Damo dahil nakadiposito ng ulan doon. Ayan, tumubo yung mga damo. Yan ang mga trailer na yan, galing doon sa ring. Takbo natin ito guys, tagpo-pogi lang. Hirap yung takbo ng mabilis kasi ano ba yun napakainit. Napakainit kaya yan, siraan si Malo. Napakainit kayo ng asfalto, ang daan. Kitang-kita naman guys, kaya hapon na nasa 43.0 pa rin ang init ng temperature sa labas. Gaano ba kainit yung guys, yung 43.0 na yun. Ayan, yung mga overtake na yan, ng mga dump truck, walang laman yan, empty yan, kaya magaan ang takbo nila. Pero kapag yan na may karga naman, talaga naman, pago kung manakbo mga yan. Kala mo napakatuloy nila pag may karga nila, may karga sila. Tapos nakapatong pa yung paa. Yung iba, yung paa nasa manibela. Yung kamay nakahawak sa cellphone. Napakaliwanas guys dito sa desierto. Desierto ito guys. Walang signal sa banda rito ang cellphone.
Ito guys, yung kulay ng lupa dito. Yan. Kung tawagin nila yan, red sand. Kung anong kulay ng lupa, siya kulay ng mga ahas dito. Makamandag mga ahas dito. Tapos may sungay pa. May mga scorpion. Pero yung scorpion dito, itim. Meron din kakulay din ng ano niya, ng lupa ng buhangin na yan. Kaya pag pumarking ka rito, lalo na paggabi, mapagabi man o araw, huwag kang bababa na nakachinelas ka lang. Kung halimbawa, magluluto ka, gano'n, kailangan naka-safety shoes ka. Naka-safety shoes. Kaya kung may bota ka, kasi hindi mo mamalayan yung dyan na pala yung ahas sa tabi ng paa mo. O kaya yung scorpion. Share ko yan guys. Ito yung sa kaliwa ko. Yan, hindi ka ba matatakot yan pagkagabi na napakadilim, hugot ng dilim dito. Tapos wala pang signal ang cellphone. Hindi mo ito ang kinatatakot mo rito. Ang kinatatakot mo rito, tao. Kung dito nga sa loob ng truck, pinagpapawisan pa tayo. Pag hindi may maganda yung buga ng aircon, diyan pa kaya sa labas na napakainit na yan. Tagpo natin ngayon guys, 75 lang. 77. Tagpo natin. Yan, 77 lang. Tagpo natin. Dahil mainit. Mahirap na masabugan ng gulong. Itong tulay na to, yung sa baba niyan, daanan ng LRT. Train. LRT, ilalim.
Malayo-layo to guys, itong ating tatagpuin ngayon dito sa disyerto. Nasa 2 oras to. Bago makatapos dito sa disyerto na to. Disyerto, walang tubig, walang sapa, walang yung tubig ba na ano lang, na balon, wala. Disyerto talaga, totally as disyerto. Wala talagang tubig, walang sapa o ilog. Yung inuman ng mga camel na nakikita ninyo, ang tubig na iinumin ng camel, iniigib ng nag-iigib yung may-ari ng camel na yan ng tubig doon sa merong nagtayo ng deep well pump, water pump yun. Doon sila mag-iigib. Ang gamitin nila yung water tanker para meron silang maipainom doon sa camel. Di katulad sa Pilipinas na yung baka, kalabaw, kambing, kabayo o anumang uri ng hayop dyan, pupunta lang, hindi na kailangan igiban kasi dali mo lang sa sapa sa ilog inuna ng pusa yung yung baka, kabayo, saka kalabaw o kambing. Dito mag-iigib pa yung may-ari, ipapainom nila. Pero may may kamahalan din ng isang camel na yan. meron pa rin natupo na damo. Yung
yung damo na yan, yun yung hindi kinakain ng ano, hindi kinakain ng gamit, matigas. Parang itsura yung ano ba? Klase damo yan, yung nabubuhay sa disyerto. Isang klase lang na damo. Parang kalahib ang itsura. Ngayon guys, yung mga tower ng kuryente niyan, ang sinusupplyan niyan dito sa disyerto, yung mga kuhan, yung mga panghigop nila ng langis. Yan ang mga sinusupplyan ng kuryente na yan. Yung mga panghigop nila ng langis. Kasama na dyan yung supply ng kuryente sa kabahayan. Ang ganda guys ng view na itong mga rinsan dito sa bundok na itong malapit at ano ba dyan, yung mga picture, selfie lang. Yan, maganda yan. Maganda. Yung buhangin niya, walang ano yan, walang halong bato yan na stone. Pinong-pino yan na buhangin. Kaya pag umangin dito ng medyo malakas na hangin, ano na, ano nang natatangay ng hangin, yung buhangin na yan. Ganun kapino. Kaya siguro ganyan ang kulay niyan, red sun, kasi parang naluto sa sobrang init ng araw dito sa Tindang. Pag tag-init talaga, nakakainit. Pag taglamig naman, malamig siya, kaso hindi naman nag-iiyelo. Kasi nakatalo ng langis eh. Yung lamig, nakatalo ng langis. Mainit kasi yung langis. Uy, mainit yan, kaya hindi nag-iiyelo. Guys, yung mga dump truck na yan na ating nasa salubong, yan yung mga umaakot ng buhangin dyan, overload na yan.
overload ang mga karga ng mga yan. Dito naman sila ngayon dumaan dahil inuhuli na sila doon sa kada region nito. Kaya dito sila dumaan ngayon. Sila ngayon. Umaakot ang nagduwapin. Dito naman sila ngayon. Sawa sila magkabot ng buwan dyan. Talaga naman so ulit ang buhanin dyan. Kapilo. Paano mabubuhay ang mga pananim dito? Kung ulan bihira, tapos bato pa, mainit pa. Kahit di ka talaga mabubuhay. Dahil lang lahat ng klase ng pananim ay sa tubig na bubuhay. Sa lupa. Parang ako din. Nabubuhay tayo sa tubig. Kung walang tubig, hindi tayo kailangan ng katawan natin. Kung tayo makainom ng tubig, manghihina tayo. Manghihina, kakasakit hanggang sa yun na. Parang pananim din. Pananim. Pag walang dilig na tubig, nalalanta. Pag nalanta, natutuyo. Yun. Itong dinadaan natin guys, two-way to. Ano to? Aramco. Private ito na daan. Walang pulis na manguhuli. Hindi rin saklaw ito ng insurance. Kaya pag dito ka dumaan, slow moving lang, dahan lang. Ang priority dito, yung mga nagtatrabaho dito sa Aramco. Yan ang mga priority rito. Halimbawa, dumaan yung mga equipment nila, pagbigyan sila, padaanin mo. Tatabi ka muna dyan para makadaan sila doon. Kasi yun, may mga escort yun, mga security. Pag nakalampas sila, yun, saka ka na nadaan. Guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa aking upload na video. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God bless you!